Siya po ay sweet 60 and before po natin umpisahan yung celebration po at yung kain. Alam ko gutom na po kayo. Salamat po sa pag-aantay. Pasensya na, nantay ko kasi yung anak ko babae. Hindi kasi ako makakali nang hindi ko nakikitang nasa bahay na. Yan, o. Yan. Sige po, bago po natin umpisahan, tinatawagan ko po si Sister Sonia na ipag-pray po. Pray natin ang ating sweet 60, ating Miss Sister. Lord, we thank you, Lord God, and we celebrate, Lord God, her birthday, God. Thank you, Lord, for your faithfulness in her life, God. Lord, thank you, Lord, hindi lang siya Panginoon, kasama namin, kundi kapatid namin siya, Panginoon. Salamat sa buhay niya, Panginoon, ay binigay mo sa amin, Lord, na naging inspirasyon siya sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo, katapatan mo, at patuloy, Panginoon, na hinihingi namin yung mga surprises, yung good surprises, Panginoon, na hindi niya inaakala, Panginoon. Lord, patuloy mo siyang pagpalain, Panginoon, at patuloy mo iparanas sa kanya yung mga nais mo iparanas, Panginoon. Lord, maraming salamat. At ngayon po, Panginoon, hayaan mo na mag-celebrate kami, magsama-sama kami, itaas namin ang iyong katapatan, ang kabutihan, Panginoon, dahil ikaw ay tunay na mabuting Diyos sa buhay ng aking kapatid at sa buhay naming lahat. Lord, maraming salamat at pagpalain mo rin po ang aming kakanin, Panginoon, ang aming pagsasaluhan. Maraming salamat sa mga buhay ng bawat isa. Lord, be with us and Lord, enable us to celebrate with your great, Lord God, faithfulness and your goodness in the life of our Sister Paula. We pray in Jesus' name. Amen. Anak, kaya pagsasensyahan mo na ako hindi ko kasama. Sorry sabi talaga. Kasi sabi ko wag na, alam ko na yun sinusupresa yung my birthday. Wag na kayo mag-abala. Pero salamat sa mga paghihirap nyo sa araw na to. Thank you. Perfect night tonight. It's now or never. Come on, let's light up the sky. So, anyways, ito yung life words. Alright? So, hindi na para i-explain pa.
kung bakit ito yung napili namin. But if you have your Bibles with you, I'd like to, I'd like you to open your Bibles and then please go to, we're reading in ASB, ang salita ng Diyos version, and verses from Kawikaan or Proverbs 31, then verses 10 to 31. Again, Kawikaan 31, 10 to 31. So balik sila lang ito, pero sobrang impact. Sige, babasahin natin yun. Mahirap hanapin ang mabuting asawa. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa, at wala itong mahihiling pa sa kanya. Kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Masigasig siyang humahabi ng mga tela, lino at lana. Tulad siya ng barko ng mga mangangalakal. Nagdadala siya ng mga pagkain kahit galing pa siya sa malayong lugar. Maaga siyang gumigising upang ipaghanda ng pagkain ang kanyang pamilya at para sabihan ang mga babaeng katulong ng mga dapat nilang gawin. Marunong siyang pumili ng lupa ng kanyang bibilhin. At mula sa kanyang sariling ipon, pinapataniman niya ito ng ubas. Malakas, masipag at mabilis siyang gumawa. Magaling siyang magnegosyo at matiyagang nagtatrabaho hanggang gabi. Sa kanyang kamay ay hawak niya ang sinulit at nakakapit sa panghabi ang kanyang mga daliri. Matulungin siya sa mahihirap at mga nangangailangan. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taglamig dahil may makakapal siyang tela para sa kanyang pamilya. Siya na rin ang gumagawa ng mga kobrekama at ang kanyang mga damit ay gawa sa pinong-lino at lanang kulay ube. Biblical pala yun. Kilala ang asawa niya bilang isa sa mga tagapamahala ng bayan. Gumagawa rin siya ng damit at sinturon at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Malakas at iginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Masipag siya at inaalagaan mabuti ang kanyang pamilya. Pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri rin ng kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming mga babae ang mahuhusay, subalit sa iyo ay walang makakapantay. Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. Amen. So, yun nga, timeless and timely siya for, actually, love for Sister Paula, but also to Brother Larry. It's a summarize of their marriage. Kung talagang, if you're really close with them, and then nakikita niyo yung buhay na sinasabuhay nila. When I read through the passages, sabi, wait, Sister Paula at Brother Larry to So parang, yun lang, thank you for una-una sa pagmamahal niyo sa amin. Kasi pwede naman huwag na eh. Pwede, alam mo yun, dumaan siya sa amin. Or dumaan na sila Dennis or yung mga couple sa amin. Sapat na yun. But no, hindi. When we're at the downfall of our lives, talagang wala kaming dalawa ng nililin. Bigla na lang lumapit silang mag-asawa eh. So, hindi lang basta mga musta. Tinanong, may DG pa ba kayo? Kasi kung wala, bumalik na kayo sa amin. So, alam mo yun, yung sinabing bumalik na kayo sa amin, talagang,
pag-aari na niya. O parang, alam mo yun, they're treating us hindi na iba. Kumbaga, so, thank you for that unconditional love. Kasi pwede namang, alam mo yun, pwede namang church member namin yan, uy, galing sa amin yan. But no, dinidiligan nyo kami, di ba? Hindi lang physically, but also spiritually. So, I pray na yun yan, magpatuloy pa yung magandang relationship natin. And I honor God sa buhay niyo kasi hindi nyo lang alam kung paano na kami nagiging blessing in all aspects of our lives. So, yun lang, happy birthday, Sister Paula, mabuhay ka hanggang gusto mo. And looking forward lang sa mga Mondays, libre na yung sine, ng mga dual citizen. So, yun, at least dual citizen ka na. And enjoy your 20%. And then, this is a life verse for couples. And yun nga, my pray for everyone is maging kagaya tayo ng mabuting asawa, which is Sister Paula. Thank you. Thank you. Then, 1 Corinthians 15:58. Kaya nga mga kapatid ko minamahal, kayong magsitatag, huwag makilos ng laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Balis mo. Kapatid. Nag-start ko So, happy birthday, Sister Pao. So, actually, nung nag-chat-chat na sa GC, nag-usap kami ni Sister Dina. Ano ba yung namin? Kasi kung tawa ko, sabi ko, ako yung magbabasa, yun ang unawa ko. Yung lalakad na magbabasa. Diyan yung ba na mag-explain. Yun ang unawa ko. Sabi niya, hindi, basta ako. Anyway, so, doon, nung mga panahon na yun, parang simbahan rin naman. Yun na nga, sandali yan si magkasama si Mara na invite kami dito. Then during those first time, kami nakipag-sharing time dito. Si Sister Pao at saka si Tata. Almost sa yung parang husband and wife life, parang gano'n, almost sa inyo. Meron sa powerful, meron sa tayo sunod. So sabi ng isang kwentuhan namin, lagi sinasabi ng mag-asawa nila Sister Pao, ano mo Brad, nung una talagang napakarami namin dito, then eventually, naging konti, then eventually rarami na. So ang nakita namin mag-asawa doon na, ano ba yung blessing doon sa mag-asawa nito? So naisip namin yung 1 Corinthians 15:15. Therefore, my beloved Sister Pao, be steadfast and unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as we know that our labor is not in vain. So, yung pagpapakapagal yung mag-asawa ni Sister Pao, hindi siya walang kabuluhan eh. So, di ba, kumbaga, it's not in vain. Hindi walang kabuluhan yung ginagawa ng mag-asawa. Yes. Kita nyo kami yung start day 1 ng victory. Simbawi lang kami, Simbawi. Parang may hinahanap kami. Hanggang yun pala, si Brother Larry, sa kakulitan niya. Kaya di ba sa formation, hindi lang once, twice, thrice. I think more than 10. Sige Brad. Sige Brad. Dumating na point na talagang in his time. Amen. In his time. Kaya yun nasabi ko, sige, magiging regular attending kami niya. Tsaka maganda, di ba? Yung mag-asawa nagsaserve sa Diyos. Yes. Kaya sabi ko, yung 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved Sister Pao. Di ba? Hindi walang kabuluhan. Kahit sabi ni Mrs. Di walang kabuluhan. So, happy birthday to God. Amen. Word namin is for you, Sister Pao. Happy birthday. The Lord, Numbers 6, verse 24-26. The Lord bless you and keep you. The Lord make His love to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. So I just want to take this opportunity to celebrate you. Kasi hindi lang basta skate birthday, it's also a celebration of the amazing person na, matagal na, siyempre our leader, we pray na lalo kang, mas makatakbang ng buhay mo, lalo kang pagkalaan ng Panginoon.
desisyon. Palaging mapuno, ayun, palaging mabasahin ko. Palaging mapuno. Of course, magkaroon ng peace parate sa puso mo kahit na stressful minsan. Pagiging nanay, pagiging leader, Tapos, sana lalo pang lumiwanag ang mukha ng Panginoon sa buhay mo. In His grace, the unmerited favor of God follows you in your family, sa relationships, sa finances, sa lahat ng areas ng buhay mo, sis. Tapos, maraming salamat dahil inspiration ka sa amin lahat. Encouraging at pagiging example of faith and good leader, of course. Tapos, keep shining and keep leading with God's heart. Happy birthday, sis. Love you. Happy birthday, Sister Pao. So, yun yung wish namin sa iyo, sis. Yung mga benediction lagi. Kanina sabi ni sis, hindi ko alam kasi nakakailangan pala yung verse na para sa iyo. So, nag-iisip ako kung anong verse na ito. Bigla ang isip. So, pumasok sa akin yung, kasi si Sister Pao, parang kapatid na rin namin. So, pumasok sa isip ko yung sinasabi sa Proverbs, that there is a friend that sticks closer than a brother. Kumbaga, ano ba yung friend na yun, di ba? Sa tinutukoy ng Bible. Yung tinutukoy ng Bible na a friend that sticks closer than a brother, yung brother and sister mo in Christ. Di ba? Mas matindi pa yun sa physical o kasi eternal yun eh. Kumbaga, magmula dito sa lupa hanggang sa mag-sister and brothers tayo. So, nakita namin sa inyo ni Brother Larry na kumbaga hindi lang kayong friend. Kumbaga nakita namin sa inyo na kayo yung mga kapatid namin. Kumbaga yung mga time sa buhay namin na kailangan namin ng encouragement. Kumbaga nagbibigay kayo ng encouragement sa amin. At saka may mga time na sa pandemic, kumbaga lagi kayo nangangamusta. Actually, si Brother Larry at saka si Sir Pao, makulit talaga yan. Talagang text siya. Bro, sorry kasi hindi kami makaka-attend, next time na lang. Okay lang. Kasi minsan, pag kayong iba, di ba? Uy, attend na kayo, kung hindi, lagot kayo. Parang gano'n. Walang condemnation sa kanila. Kung kailan kayo pwede, di ba? Gano'n. Yun ang kagustuhan ko dito sa grupo na ito, walang condemnation. Tsaka, kumaga, parang victory rin eh. Wala kang maririnig na condemnation. Kumaga, parang kung gusto mo, bahala ka ni Lord, diba? Ganun. So, nagpapasalamat kami na meron kaming sister, meron kaming friend na nag-stick closer than diba? Sister pa, and birthday mo ngayon, diba? At saka si Brother Larry. So, happy birthday, Sister Pa! Sa akin mag-represent sa tereno. Kung ano yung sasabihin ko kay Sister Paula, Psalms 143, kasi I love you. Nakalagay dito, Lord, I hear my prayer, listen to my cry for mercy. In your faithfulness and righteousness, come to my aid. So kasi nung nag-start kami, parang kami ng Paula, yung anak namin, magkaka-age. So lagi kami nagsisharing ng mga ups and downs para sa mga anak. So parang bukas sa namin yung kung ano nangyayari sa anak niya, tapos sharing din kami. So parang kay Ate Paula, lagi kami open sa mga pag-pray mo naman ako, kukulik sa mga anak ko, mga gano'n. Lagi si Ate Paula yung nagbibigay sa amin ng sis, pray tayo, kaya natin yan sa mga. Tapos open book din siya sa mga nangyayari sa family niya. Hindi pa siya tinatago, kahit pangit o something. Tapos pag nagkaroon ng kasagutan yung mga prayer niya, sinasabi niya, okay lang yan. So yun, ano siya, walang sabi nga niya, hindi to plastic. Nasa-celebrate din kasi kami ng 5 years, sabi, wala itong ka-plastic ka na. Ay, salamat. Yun, si Paula yun.
siya yung taong hindi siya, kasabihin niya, pag galit siya, papunin sa iyo. So, kaya, ulit ka na ng asawa mo. Ano siya, vocal kasi siya, pero totoo. So, wala siyang pinatapos sa sarili niya. Nagka-thank you ako sa kanya kasi parehong age ng mga anak namin, nagkakaintindihan kami sa mga mga anak namin. So, thank you. Si Paula at si Bella, talagang nung bago-bago kami, talagang kami, lagi kaming sinasabihan, lagi kaming tinasama talaga sa kaya kami, talagang hindi namin makakalimutan kung sila na sila yung lagi nagkakasabi na nagpapapunta dito para kami umatin. Pero sabi nga niya, talagang sa pagdating sa mga problema na namin sila, nagkakabigayan naman ako yung dapat gawin o nakakaalam pa kung yung naging problema sa problema. Hindi nakakaya kung ano yung dumarating na sa mga bata. At nagpapasalamat ko dahil hanggang yun, ito pa kami. Salamat. Thank you. Living ko sa kanila. Yan. Happy birthday, Sis Pao. Thank you. So, sa ano lang, yung gusto na namin ng verse para sa ating lahat at sa para kay Scott is yung word narik. Kasi isa kami sa mga narik ni Sis Pao. So, we thank God for her life and to the life of Brother Larry. Kasi kung hindi umabot siguro si Sis Pao sa itong edad, hindi rin kami makakasama sa family. Yan. So, ang verse namin is from Galatians 6:9. And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. Yeah. So, yun lang, inano ko kasi napaka-mabuti ni Sis Pao sa kasi ni Brother. Inano ko na rin si Brother Larry kasi aswan sila. Yan. So, kay Brother Larry yung nag-grip sa amin, yun lang naman din. Nag-thank you talaga ako sa buhay niyo. Yan. Kasi kung ano daw is hindi namin enjoy yung family na to. Amen. Yan. Happy birthday, Sis Pao. So, ang wish lang namin sa iyo is continue doing good. Yan. Mag-grip ka pa ng maraming tao, hindi lang kami. Yan. Mag-grip ka rin ng mga maraming blessing. Come on, Ms. Happy birthday po, Sis Pao. Siyempre, take ko lang ito for kulitan. Gusto ko thank you kay sa inyo po mag-asawa. Diba nung birthday ni Brother Larry na share ko na pagpasok. Yung first natin lang, uyak pa ako kasi nagtatakot ako. Pero nung pumasok ako dito, napaka-talino. Talagang po ikaw. Minsan, magpapaano ba? Okay. Pero ikaw po yung makahag ko na sa akin, magkakaroon ng message. So, na-feel ko na, sobrang welcome namin dito. Kaya, yun po. Thank you po sa pag-accept sa amin. Happy birthday. Nagiging ngayon po kayo na mas maging strong kami or strong in everyone. At saka yung to learn to accept things na hindi lahat perfect. And through unperfect, nagiging perfect siya kasi parang si Lord, ina-accept niya tayo kahit hindi tayo perfect. Kasi gusto niya maging perfect tayo. So ganoon din sila ate ko at si Kuya Larry. Alam mo naman niya kasi siya yung ate ko. I love you talaga. Thank you po. Ako po, happy birthday. Thank you po. Happy birthday po, sis. Ako po, gusto ko lang pong i-share sa inyo is yung Psalm 37:4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. And gusto ko din pong i-share yung verse na to kasi nakita ko po talaga to sa inyo. Yung offer hospitality to one another without grumbling. 1 Peter 4:9. And akala ko po meron isang bagay na i-describe si ate ko. Kaya nagano po ko. So yun, if you were po a bagay na i-describe ko, you are like an open door. Kasi everyone is welcome. Hindi lang po sa inyo, kundi sa inyong pong mag-asawa. Naalala ko po nung first time po kami umaten, first kami pong mag-asawa. Wala po si Brother Larry. Pero siya po yung nagsabi, attend kayo. Parang meron po silang outreach dito po sa Victory. Tapos kayo po yung nandun. And
siya po yung unang namin. Pero nung nalaman po namin na, ako yung asawa ni Brother Larry, grabe po yung pag-welcome niya, grabe yung, katulad nung kay Sister Maris na parang kinakabahan siya. Tapos kayo po yung unang nag-hug or kayo yung nag-welcome. Ganun din po yung naramdaman po namin. Yung parang walang judgment, walang kahit kung sino ka, kung ano ka, tatanggapin ka. And yun po yung naramdaman po namin mag-asawa personally, at lalo na din po ako. And hindi po namin katulad po, hindi namin naramdaman na bago kami because you were so accommodating po talaga and so hospitable po. And hanggang ngayon, hindi pa din po nagbabago yan. Kung kahit sino man yung bago, ganun at ganun pa din po yung ginagawa po ninyo. And we are so blessed. And personally po ako, kung paano ko po kayo nakilala, recently kapag may mga birthday or ano, tayo po yung nag-uusap. Grabe po yung positivity po ninyo na kahit ang hirap po siguro ng buhay, kapag nagkukwento po kayo, pero kung yung ano po ninyo, parang sobrang blessed na blessed pa din po ninyo na kahit ganun po kung ano lang yung meron kayo. And sobrang nakaka-bless po yun. And kung paano niyo po alagaan yung asawa po ninyo, tignan niyo naman po, gumagawa po. At yung mga anak po ninyo, and kami pong mag-asawa na wala pa pong mga anak, parang nakaka-inspire po. Nakaka-inspire na to do the same sa asawa ninyo, pagluto, paglaba, and sa mga magiging anak po namin. Kaya sobrang to do the same, to be a better wife, to be a good mother po sa magiging future children po natin. At sobrang nag-bless po ako sa lagi niyo pong sinasabi, ibibigay na ni Lord yan, this year yan. Kaya yun, maraming salamat po, Sister Pao. I pray for God's abundant blessing. Alam ko po, ang dami pa pong pinramis ni Lord sa inyo na hindi pa dumadating. At alam ko pong ibibigay po niya yun sa perfect timing po niya. Happy birthday po. Sana na gustuhan po ninyo yung simple. Happy birthday. I love you po. Yan. Love. Pero sabihin ko pa rin yung the reason na gusto namin yung Proverbs talaga. Kasi gusto ko lang i-share hinagaan ko talaga si Sister Paula as a wife. Yes. Kasi, ano siya sasabihin ko ba? Baka masasabi mo. Kasi so yung sa puso ko nung nakita kami, meron siyang napaka-conservative. Ano siya wife material, pastor's wife material. Kasi nung sabi niya, Sister, halika, huwag kang umuwi. Kakain tayo. Sabi niya, hindi ako pa pwedeng sumabay ko sa natin kasama. Baka makita nila na magkatabi kami. Ano naman may isip sa asawa ko? Parang ganun siya she protected her husband so much. Yung reputasyon, yung pagkakakilala sa asawa niya, she will do everything to protect her husband. Na not only yung faithfulness, kundi yung name ng asawa niya, at saka yung reputation ng asawa niya, she will protect. Na hinagaan ko talaga siya. Kaya ako naiiyak, kasi yung sabihin ko sa Proverbs 31 na talagang she excels. She's far best from them all. Kaya dahil yung malalim na kami ko, yung lahat na sinasabi ko, we need to protect our husband. We need to protect their image. We need to protect and defend their names. Sabi nga sa ito ba, kakaiba ka. Kaya talaga sabi ko, sa lahat ng pastoral wives na namin, it's the best traits na dapat meron ang mga asawa to protect their husband. Amen. Pero change plan, basahin mo, papakulang. na pumalit po kami ng Anyway, happy birthday. Yes. Kaktan pa kita? Nagpapasalamat ko na sa mag-asawa, si Brother Larry and mga pioneer kami sa Victory, pero
nung umayaw na ako eh. Sabi ko nga sa asawa ko, ayaw mo na asawa. Kasi may mga tao hindi rin umagano. Pero nung in-invite kami ni ni Sister Paula at saka ni Brother Lan, para ako na, ano ka ba, Jun? Sabi niya, tama na, ano na tayo? Dito tayo sa mga totoo. sa mga totoong orokan. Pero, nagpapasalamat ako kayo doon kasi yung mga anak niya, hindi kanya talaga pababayaan. Magbibigay siya nila, magpuprovide si Lord ng tao para gumaling ka. So, itong mag-asawa na to, naging instrument para ako ay gumaling din. So, at na-encourage ako yung kung magpatawad ka na, patawad ka, si Lord na pala. Sabi nga ni, hindi pa tayo, si Lord hindi pa tapos sa buhay natin. Palagi niya tayo, papabaguhin niya tayo araw-araw. So, ito yung verse na pinalit namin. Kanina ba? Nawala. Wait lang. Sa Psalms 1, blessed is the man, 1 to 3. Psalms 1, verse 1, 1 to 3. Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stand in the way of sinners, nor sits in the seat of scoffers. But his delight is in the law of the Lord, and his law he meditates day and night. Verse 3, he is like a tree planted by the streams of water that yields fruits in seasons, and its leaf does not wither. In all that he does, he prospers. Nakikita ko to sa buhay ng asawa. The Lord is going to build you up. Meron ng mga trials, pero piniprepared ni Lord yun. Yung mga tagtuyok natin ay hindi ito magiging hadlang. O yung mga pagsubok, yung mga trials, yung mga pains. Si Lord ang gagawa ng lahat ng bagay. Actually, ang asawa ko si Pastora ang mag-display nito eh. Pero, yun, very timely itong word na ito sa inyo sa na kahit in season of this lack or anuman sitwasyon sa pamilya, may mga kabuluhan, pero yung mga kaguluhan niya inaayos. Sabi nga sa Bible, fix our eyes on Jesus because He is the author and the finisher of our faith. Yun na sabi niya. Hindi buhayang Lord. Kasi kung kumilos siya sa amin, kikilos siya sa isa sa atin. May ways si Lord na hindi natin alam. Pero si Lord, yung perfect love niya, yung perfect plan niya, ay mangyayari sa ating buhay. Ano lang, in His time. Yun. Happy birthday at salamat sa buhay niyong mag-asawa na kami ay naibalik sa kawan ng Lord. Amen. Tuloy po, agad-tag lang ako sa sinabi ni Pastor. Kasi yung totoo yun eh, he's like a tree planted in the riverside, silang mag-asawa yun. Tapos ang nakuha kong is season and out of season. Then, hindi mo makikita sa kanila na meron sila mga problema sa buhay. Which is the reality na tayo may problema sa pamilya. Pero pag andun yung faithfulness nila na andito sila, na season and out of season, makikita ko pa rin yung buhay na salita ng Diyos sa kanila. Asa lang kanila, hindi mo naman mga itsura, parang nagtatanda. Hindi yung mga dapat ay hindi naglalatap, hindi nagtutay. Kaya, pagkakita ko si Pastor Lati, alagang-alaga.
gumagawa ako. Bakit ako nagpawag ko? Sabi nung sasabihin si Pastor Larry. Ay, hindi sabihin, yung pag-ibig. Hindi, at least ano ba, ano mo yung ano, may aura ka eh. Yung aura mo sabi mo, ano eh, sabi natin pa yung pagmamahal ng pangangalaga ng asawa eh. Kaya nakita mo yung aura ni Pastor, nagtabi nagliliwanag. Kasi ako na panalangin yung aura eh. Pag nag-uusap kayo sa lalangin niya, iba eh. Kaya nagpapasalamat ako sa mag-asawa talaga na makikita mo season and out of season. They are faithful. And I thank God for their lives. Surprise ko. Kumari lang kasi hindi mo naman ginagawa. Hindi talaga kami sanay sa ganito. Kaya nga sabi ko, ano bang verse ang ibibigay ko kay Jesus? So, sabi ko, Philippians 4 na I can do all things through Christ who strengthens me. Hindi ibig sabihin na parang kaya namin gawin na. Pero ang verse, ang sinasabi nun, it's about contentment. Hindi talaga kami sanay ng mga occasions, hindi rin kami yung pala picture-picture. Yung iba, gusto yung picture-picture kami, hindi talaga kami may... Kung wala kayo, hindi kami talaga magpipicture. Pero sobrang blessing lahat sa amin at dito sa group ng sa Saturday. Sobrang kaming natutuwa kung ano yung ginagawa ng Lord sa bawat isa sa atin. So, napakabuti lang ng Diyos. Basahin ko lang kasi sabi ko nga, ano bang bibigay kong verse kay Mrs. Alala ko yung ito rin yung ginamit kong verse dun sa prayer meeting. Nag-export ako. It's about Hannah. Alam naman yung story ni Hannah, no? Meron siyang asawa, si Elkanah. Tapos, dalawa silang asawa. Kaya lang si Painiha sa, kumbaga may anak. So, nagmukhang kaawa-awa si Hannah. So, basahin ko lang kasi sobrang nakaka-bless siya. Sabi rito, nandoon siya sa, nagpe-pray siya, sabi rito ni Chris Ellie. And Eli said to her, "How long will you go on being drunk?" Napagkamalan siyang lasing. No? Put your wine away from you. But Hannah answered, "No, my Lord, I am a woman troubled in spirit. I have drunk neither wine nor strong drink, but I have been pouring out my soul before the Lord." I have been pouring out my soul before the Lord. Bakit ito yung verse na binasa ko? While talking, yung kayong lahat, nagsasabi kayo ng mga messages, sobrang nakaka-touch lang, no, na nandyan kayo at yung pagkakaibigan natin, na-enjoy natin. Sobra kaming natutuwa, lagi namin napapuri. So, nakakatuwa, bakit ko sinabi yung verse na ito? Kasi alam ko yung misis ko, na kahit hindi siya magsabi sa akin, may mga times na yung prayer niya sa Lord, it is between her and Lord. Talagang alam ko na umiiyak siya. No? Hindi dahil sa hindi ko na ibibigay yung gusto niya. Dahil talaga yun. Saan eh? Kaya sabi ko sa kanya, antay-antay lang. Dahil si Lord naman yung pag-provide mo. At hindi niya makikita sa akin yun. Sabi nga ni Pastor Johnson, nung said yes ako dito sa kapupuntan. Sabi niya, kung ang habol mo talaga ay yumaman ka, hindi dito yun. Hindi talaga sa church yun. So, pero yun talaga yung gusto ng puso ko, na mag-serve talaga kay Lord. Kasi doon ako masaya eh. Hindi rin naman ako actor, hindi rin naman ako materialistic. No? Naalala ko nung binata ko, lahat na kailangan damit ko signature. So, maselan sa damit, maselan sa ano. Pero nung nag-asawa na ako, paulit-ulit ko sinasabi to,
Nagpwede na sa akin, kahit nga natasyang pantalan. Ibon. Nung una ko sinot, ay hiya pa. Pero sabi ko, hindi pala sa dahil signature nito. Kahit ano pala yan, pero yung purpose niya, isa pa rin. No? Yun yung reveal ng Lord sa akin. Sabi niya, hindi yan kung ano yung suot ng damit, hindi kung ano pa man. Kasi yung purpose ng damit, bakit mo siya sinusuot, yung purpose ng relo, isa rin naman. Diba? So, mas mahalaga sa atin ngayon, kaya nga Matthew 6:33, first kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, pinangahawakan ko yung verse na yun. Yan din yung pinapangaral ko nga rin sa anak namin. Ay hindi lahat puro hard work. Kasi mahirap yung puro na kailangan pinagpaguran ko ito. Pero sabi ko, kung wala pa rin faith, hindi magsusustain lahat yun. So kailangan natin lagi yung faith. Lord, ano ba yung gagawin ko? Kailangan wisdom, no? Na magtatanong lagi tayo kay Lord. So sa aming mag-asawa, nakikita ko siya na talagang hindi ko man sinasabi sa kanya, pero alam ko na kapag nag-iisa siya, may mga times na umiiyak siya. At ako rin naman ganun. Kasi unang-una, hindi rin naman kami perfecto. Sa aming mga anak, hindi kami perfecto. Sa aming mag-asawa, hindi rin kami perfecto. May mga times na talagang may ka-clash pa rin. No? Pero yun naman yung totoo. Hindi naman namin tinatago na papakita namin sa inyo. Lagi kami okay. Parang hindi naman yata maganda yun at wala sa katotohanan yun. No? Meron pa rin times, pero ang maganda, binabago kami ng Lord sa bawat araw na dati pag nagalit, maabot ng 2 weeks, 3 weeks, 1 month. Ganun talaga. Kaya talagang ang daming nanakawin ng Diablo sa atin. No? Tuwan-tuwa ang Diablo kasi isang oras lang kayo di magtibuan, marami nang nawawala. Pero God is good. Lahat ng mga pagtuturo everyday, hanggang ngayon, tinuturuan pa rin kami ng Lord. Tinuturuan kami ng Lord na maging mababa. Hindi pwede yung parang laging ang tingin mo sa sarili mo. So, salamat sa asawa ko kasi siya rin yung nagsasabi sa akin, Daddy, huwag lalaki ulo. Pagka meron, minsan may pupuri sa'yo, o yung baka mamaya kung palakpak yung tenga mo. Pinag-isip ako na paano kung malakpak. Kasi nakita ng palakpak, hindi mag-aabot. So, sobrang salamat. Kasi nakita ko yung pag-aalaga niya sa aming mga anak, yung mga preparation. Kaya lang, minsan nasusobrahan talaga. Kaya nga sinasabihan ko rin siya. Sabi ko, huwag naman sobra. Kasi hindi na yan matututo. Lalo sila matatakot pag hindi mo nilargahan. So, talagang ako naman ay nag-aalala din kung paano ba-balance din. Kasi hindi naman pwede yung puro luwag eh. Hindi rin pwede yung puro higpit. Kaya na talagang ang hirap pala. Lalo na yung role natin as parent, hindi siya madali. Walang perfect formula. Si God lang talaga yung solusyon sa lahat ng problema. Kaya kami, continue to pray for us. Bigyan kami ng strength at yung lahat pa ng gagawin ng Lord sa buhay namin, kung saan kami dadalhin ng Lord. I'm praying din na makapag-mission ulit by next year, God willing, makapag-mission kung saan tayo dalhin ng Lord. So, ano lang naman, susunod lang naman tayo. Maraming salamat. Okay? So, happy birthday. Hindi talaga kami sanay sa PTA. Kahit mag-girlfriend kami, pag nasa labas kami sanay magka-holding hands kami, hindi. So, mamaya na yan. May conservative. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday.
po salamat sa kanyang buhay, Panginoon. At patuloy mo siyang pagpalain, Lord God. Patuloy mo pagpalain ang kanyang buong pamilya, Lord, kasama si Brother Larry at kanyang mga anak, Panginoon. And right now, Lord, tinatakot namin sa iyo ang aming dalawang leader, Lord God. Lord, tinatakot namin sa iyo si Brother Larry and Sister Paul, Lord God. Lord, pagpalain mo sila, Lord God. Gabayan mo sila, Lord God, sa iyong plano sa kanilang buhay, Panginoon. Sabi lang, maraming po salamat, Lord God, na may plano pa rin sa kanilang Panginoon. Plano na i-prosper sila, Lord God. Bigyan sila ng magandang future, O God. Lord, maraming po salamat, Lord God, sa buting kalusugan, Lord God, sa divine health, Lord God. Even, Lord, we want to thank you, Lord God, for the long and satisfying life, Lord God. Napatuloy mo, Lord God, na binubos ang iyong buhay, O God. We just entrust their family, their lives unto you, O God. And Lord God, ikaw po ang siyang mamuna, Lord God. Lord God, grant him wisdom and knowledge, O God, na manid niya, Lord God, ang mga taong ibigay po sa kanilang under their caring, Lord God. Maraming po salamat, Lord God. Even right now, Lord, na sa patuloy mo, Lord, ang pagpapala, Lord God. Hindi lang, Lord, spiritual, Lord God, sa lahat ng area ng kanilang mga buhay, Lord God, relationship, Lord God, even, Lord God, finances, Lord God, pagkatalawaban mo, Lord God, prosper sila, Lord God, sa lahat ng area ng mga buhay ko, Lord, we just entrust their lives unto you, O God. Papasalamat kami na naging part kami ng buhay nila, O God. Even, Lord, we want to thank you, Lord God, sa mga tao, Lord God, na nag-prepare, Lord God, nitong celebration ito, Lord God. Lord, dalangin namin, Lord, na ibalik mo na maraming beses, Lord God, ang mga ginawa nila ngayon, Panginoon. Maraming po salamat, Lord. Patuloy na namin pupurihin sa salamanan, luwalhatiin, Lord God, maging sa buhay ni Brother Larry, Lord God, and Lord Sister Paul, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat sa inyo lahat. Lagi ko sinasabi sa Victory Group kung ano yung nakikita niyo sa akin ngayon, ito na yung talaga. Yun yung totoo ako. Hindi ako yung pakikita ko kayo ng ano, tapos pagkatalikod nyo, iba ako hindi. Kung ano yung nakikita niyo sa akin, ito na talaga ako. Dati akong suplada. Yun talaga yun. Pero lahat ng naging group namin, talagang sobrang minahal ko yung mga group namin kasi nakikita rin namin, lalo na yung mga matatagal na, talagang hinahanap namin ni Daddy yun pagka walang group. Kasi gusto namin silang makasama. Mga labihan namin mga group, namimiss namin sila. Pag nalalaman naman namin nasa ibang group na sila, natutuwa rin kami. Kasi ang sabi naman, hindi naman para ma-glory kami eh. Lagi ko nga sinasabi nung ako'y may sariling group, na dati hiwalay pa yung group namin, sinasabi ko na huwag nila akong tatawagin leader kasi hindi ako yung leader. Ang leader lang natin si God. Kasi, tsaka tinuturo ko rin sa mga nahawakan ko na pag naging leader kayo, lagi lalagay niyo sa isip nyo, yung paano nakatapak sa lupa. Hindi na pwede tumaas kasi hindi kailangan kayo yung mag-glory, magpasalamat kayo, ginamit kayo ng Lord. Yun yun. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko ito inasal kasi sinabi ko, kaya alakat, huwag na kayong, huwag na kayong mag-abala kasi alam ko yung ginagawa nyo kung nagse-celebrate ng ano. Hindi naman kasi ako talaga materialistic. Masaya na ako na binabati ako. Masaya na ako doon. Malaking ano na sa akin yan. Pero yung nag-abala kayo, sobrang laking salamat sa inyong lahat. Alam mo, akong ano yun, ako'y totoong taong humaharap sa inyo. Lahat ng group ko dito, wala man. Mahal ko kayo lahat. Kasi ito lang eh, itong family ng group, pag PM, hindi ko yung naranasan sa family ko. Hindi ko pala yung naranasan. Kaya sa sabi ni Dennis, mas mahigit pa, ni Sai, mas mahigit pa yung kapatid sa Panginoon kesa sa
kadugo mo. Hindi ko to naranasan. Hindi ko lang to nararanasan. Kaya maraming salamat.